Okay, eto na naman ako. Grabe, pagod na pagod ako. Kasi kahapon day off ko, 2 araw ako naggagawa ng homework, grabe, at mga test. Tinapos ko na yung due para sa 25 kasi gusto kong makapag-focus sa pagre-review. Kasi nga, parang pakiramdam ko is ang hirap mag-aral ng nagre-review ka, yun. Tapos sinubukan ko kahapon na gumawa ng yun nga, ng test ko. Kasi binigyan kami ng practice test na gagawin para sa final. Pero Diyos ko po, may mga oras yun, yung sa NHA, sa Nationals, board exam. Kaso, grabe, so 120 questions yun, yung unang test. Marami siyang iba't ibang klase ng test, parang nahati siya sa mga, section by section. Yung unang test is, kalimutan ko kung anong klaseng test yun, basta yung math is separate din yun, basta separate sila. So yun, grabe. 'Di ba 120 yung questions, ang tinamaan ko lamang is 87 dahil by the time na naka-80 na mag-e-89 ako ay naubos na yung oras ko. So, talagang yung oras ay ano talaga, mahalaga talaga yung oras. Hindi siya basta bibigyan ka ng time or magre-restart yung oras, no. Grabe. So, natapos ko siya, which is kulang yung mga sagot ko, hindi ko na natapos yung mga tanong. Yun. Anong klaseng practice test yun? Akala ko pa naman yung practice test is masa-save at makikita mo yung mga sagot mo. Hindi ko siya nakita. Grabe. Sabi ko, "Oh my God." Tapos parang wala ng sabi may ulitan daw pero wala naman yung nakita kong ulitan ng mga tanong. Ay naku, grabe. Sana man lang is puwede mong i-download yung mga tanong. Mamaya, kakalikutin ko yan pag-uwi ko. May pasok ako ngayon tapos hanggang bukas. So, pag-uwi ko kakalikutin ko yan. Titingnan ko yung kung puwede bang i-download yung mga tanong or may mga tanong ba sagot para hindi masayang yung oras ko, yun. Ay, nakaka-stress, malapit na ang final namin, malapit na malayo pa rin, yun. Pero grabe eto nag-o-overwhelm na ako kagabi dahil nga sa dami, natapos ko din siya. Bale parang, basta ang dami nung ginawa ko kahapon. 2 araw nga simula nung lumabas ako nung kamakalawa, naggagawa ako ng homework tsaka hanggang gabi, ta's kinabukasan maghapon at hanggang gabi nagagawa pa rin ako. Yun, kaya sabi ko, "My God, nakaka-ano, worth it ba talaga 'to?" Pero bahala na. Tapos yun, nagpahinga lang ako kagabi dahil sabi ko, "My God, naatake na naman ako ng aking anxieties." Parang magpa-panic attack yata ako. Dahil kagabi sumasakit yung dibdib ko, hindi ako makahinga. Sabi ko, "Oh my God, kailangan ko munang mag-take a break dito sa aking school bago ako panghinaan ng loob uli at bago ako tuluyang atakehin ng panic attack." Yun, nawala naman. Sabi ko, salamat." So, alam kong kailan ako titigil, alam kong kailan ako magpapahinga. So, yun, nagpahinga ako. Hopefully is makaya ko siya, sa mga susunod pa na mga araw. So, sabi ko nga, natapos ko na yung mga due, so wala na akong assignment hopefully this week. And then next week siguro, parang madali na yung magiging pag-aaral namin. Medyo walang mga math, I think, if I'm not mistaken, kasi tapos na kami. Patapos na kami sa math, but I don't know kung yung practicum ay may math ba yun. Wala yata, titingnan ko. Basta ano, itong first semester namin na pinag-aaralan namin ay tungkol sa drug therapy treatment, tapos math nga. So, dalawa yan. For the second semester, nandiyan yung law at saka yung pharmacology ba? I think, if I'm not mistaken. Yes, yun ang gagawin. Pharmacology or basta nakalimutan ko na. Practicum, mga ganyan. Ay, Diyos ko, nakakapagod, nakaka-stress. Kailangan ko maghanap-hanap ng mga magandang yung practice question para hindi ako na-overwhelm, para alam ko yung mga sagot ko. Okay, 7:36 na papasok ng lola niyo. Wala na tayong oras na naman, grabe. Parang pakiramdam ko is bawat mga araw ko dito sa Amerika, sobrang bilis. Hinihila talaga ako pa ano, parang hinihila ka na matapos talaga yung, taon na ito, parang gano'n ang pakiramdam ko. Itong taon na ito ay napakabilis, siguro dahil nga masyado akong busy kaya sobrang bilis ng pangyayari sa buhay ko, parang pakiramdam ko'y gano'n.
Yun, but the good thing is matatapos ko na din, 'di ba? Pero hindi pa tayo tapos. Diyos ko, nagsisimula pa lang tayo. Good morning, you guys. Today is March 1 na, grabe. And eto na, mag-clinical na ako next week. Grabe. Alam mo yun, hanggang next week, this month, the whole month, and then next April. Yes, yung aking clinicals. Grabe. Tapos, magki-clinicals ako, tas trabaho, tas clinicals. Oh my God, patayan na to, pero kailangan tapusin. Alam niyo, hindi ako natatakot sa clinicals kasi clinicals pa lang naman yan. Pero doon ako natatakot sa test. Talagang nandun pa rin yung pangamba ko. Kung makakapasa ba ako o hindi. Dahil sabi ko sa inyo, kahit anong gawin ko, pakiramdam ko doon sa math ako talaga nalilito. Doon sa math ako talaga na parang pakiramdam ko'y hindi magtatagumpay. Yun. Pakiramdam ko'y doon ako babagsak talaga sa math. Pero we'll see na lamang, hindi ko pa rin alam. Meron akong nasasagutan at merong hindi. Pero most of them parang alam mo yun, naliligaw ako ng landas sa math. Bahala na kung anong mangyari, bahala na kung ako'y makapasa o hindi. Kung hindi, ay di hindi, wala akong magagawa, 'di ba? Hindi ko na ipagpipilitan sa sarili ko kung makakapasa ako o hindi. Tapos, hindi ko na rin iisipin kung paano, pero kailangan, ay nako. Hindi rin naman ako na sigurado kung gagamitin ko ba itong pinag-aralan ko or papag-aralan ko or itong pinag-aralan ko. Dahil kung hindi ako magkaigi, sabi ko nga, hindi na ako aalis dito sa trabaho ko, dito na lang ako. Kasi okay naman yung trabaho ko, wala namang problema na sa trabaho ko. Nakakaya ko naman and kaya lang, bahala na. Paano kung lumipat ako ng ibang lugar? Paano kung lumipat ako ng San Antonio, for instance? Wow! Pero hindi ako lilipat na, ayoko ng lumipat. Okay na ako dito. Tsaka nandito nung anak ko, maliban na kung gusto rin lumipat ang anak ko dun sa San Antonio, 'di ba? Yun, bahala na. Pero hindi pa rin ako sure, wala namang meron ano bang meron dun sa San Antonio? Yung kaibigan ko lang, yun lang. Pero okay naman kahit hindi naman ako lumipat doon, nagkikita pa rin naman kami. Ayun, nagda-drive siya, nagda-drive din ako, yun nga lang hindi na parati. Yun yung kauna-unahan kong naging kaibigan dito sa Amerika nung unang dating ko. Nung unang dating ko dito sa Virginia, siya yung kauna-unahang Pilipina na nakilala ko. And yun, hanggang ngayon kami pa ring dalawa, magkaibigan pa rin, 16 years na. Yun, kahit pinaghiwalay kami ng mundo, kahit napapunta na ako sa iba't ibang mga bansa, kasi nga nanatili siya dito sa US, ako naman is palipat-lipat ng iba't ibang bansa. Kahit saan ako napapunta is continue pa rin yung aming pagiging magkaibigan, yun. Hanggang sa nakapanganak na siya, lumaki na yung anak niya, isa lang yung naging anak niya, ako gano'n din. Well, talaga namang isa lang anak ko simula nung makilala niya ako. Tapos yun, malaki na yung anak niya, nasa high school na yata. Ako naman eto, patapos na ng college. So yun, sa loob ng 16 years ang daming nangyari. Hindi na kami halos nagkita dahil lumipat na nga siya, lumipat na din ako. Nung umalis ako ng Virginia, lumipat na rin ako. Tapos pumunta kami ng kung saan-saan ako napunta. Siya naman is umalis ng Virginia, pumunta na ng San Antonio. Yun, dun na siya nakatira ngayon. Kasi yung asawa niya, taga roon talaga, yun. Tapos, meron silang property doon yung pamilya ng lalaki. Tapos pinamanahan sila ng bahay kumbaga, kaya doon na sila tumira para nga naman hindi na sila bumili ng bahay, 'di ba? Kasi may bahay na, yun. Ta's ako eto, dito pa rin sa Texas. Yun, hindi ko alam kung anong grabe ang dami ng nangyari sa buhay ko sa loob ng 16 years. Sabi ko nga is parang basta sobrang bilis sa mga naging pangyayari sa buhay ko sa loob ng 16 years. Yun, from Virginia to California to Texas to yung iba't iba pang bansa. Ay naku, grabe. Germany, grabe. So yun ang naging buhay ko. Tas eto ngayon, dito na talaga.
Dito na ako tatanda 'to, mamamatay. Sabay gano'n. Ay naku. Alright, papasok na ako sa trabaho. May oras pa naman pero, well, no, not really kasi 8:14 na, ang bilis ng oras. Grabe, yun nga, gusto ko lang balitaan sa inyo na yun. Ay, mag-o-order nga pala ako ng libro. At hinihintay ko lang na ngayon kasi nga para maka-order ako. Orderin ko na lang kaya bago ako umano ay. Kasi mas madaling magbasa or mag-practice kapag may libro kang binabasa kaysa yung nasa tinitingnan mo sa screen. Yun nga lang, yung screen maganda rin naman kapag may ginagawa ka kapag, hindi mo kayang hawakan yung libro. Pareho silang maganda pero gusto ko parang may libro para hindi ko na kailangang, anong tawag dito, yung hanapin, isulat isa-isa yung mga dapat kong anuhin. Yun, mag-order ako, nakaset na siya doon sa aking, basket. Okay. So, hanggang sa muli, balitaan ko na lang uli kayo, bye.